Ipit-ipit technique na naman tayo kung bakit na-enjoy ko yung ganitong klase ng proseso. Dahil hindi ko pa ito masyadong kabisado, kaya natin patuloy natin ginagawa. Siyempre habang pinag-aaralan natin, pinapakita natin yung proseso na kung paano ako nag-i-start sa ganitong klase ng technique as a barber. Yung, ang ginawa natin dyan, nag-overcome na tayo sa patilya. Erekta na natin yung patilya. Ito yung ipit-ipit na hindi masyadong komplikado. Kumbaga mabilisan lang. Number 1, and then half guard, and then 0, wala nang paper guide para maging mas malinis. Pwede namang number 1 tapos linis na rin. And then mag-ipit-ipit na tayo dito sa gilid. Hilahin na natin yung buhok at kunin na natin yung tamang length dito sa may likod ng kanyang tenga. Yung ganitong klase ng proseso na ipinapakita ko ay mabilisan lang to. Hindi na natin masyadong patatagalin para makita na agad natin yung result na gupit na ating ginawa. Dito naman sa likod ay 45 degrees para makuha natin yung haba dito sa parating taas at mas maikli sa gawing ibaba naman ito. Merong mga nagsasabi na baduy daw ako magbawas, mag-ipit-ipit. Siyempre po is patuloy pa rin nating pinag-aaralan yan. Kaya kung kayo ay nababaduyan or hindi kayo nagagandahan sa forma ng pagbabawas na ginagawa ko, siyempre wala namang natuto agad na marunong na. Kaya sa ganitong klaseng proseso muna yung may papakita ko. Sabi nga everyday is learning, everyday is improvement. Kailangan nating pag-aralan para ating matutunan. Sa pang-araw-araw nating ginagawa ay dyan tayo matututo unti-unti. Kunin natin yung pinakang haba ng gitna ng kanyang buhok. Yan yung magiging batayan natin or magiging basihan natin sa lahat ng haba dito sa gawing ibabaw nito. Padiretso lang yung ginawa natin pagputol yan, pa-square back sabi nga nila, or papantay lang. Lahat ng angle or angulo ay papantay lang yung ginawa natin. Kunin lang natin yung saktuhang length dito sa may gilid para kapag pinorward or binackward natin ay walang susobrang buhok at maging connected sa kabilang side. Ayun, pwede pa rin niyang 2 block, pwede rin nakabagsak, depende na sa iyo kung paano mo ipoforma yung buhok. Dito sa ginawa nating gupit ay pang 2 blocks siya para yung part ng kanyang noo ay hindi masyadong makita yung kabilang gilid. Kunin natin yung saktong haba dito sa may gitnang bahagi. Sa parteng ibabaw ng kanyang buhok ay hindi na masyadong makapal, manipis na, kaya hindi na natin masyadong tinextured para andun pa rin yung volume ng kanyang buhok dahil malilit na yung hibla ng buhok niya sa may parteng unahan. Then linisin at lagyan ng lines bago natin ito ahitan para swabe yung looks pa rin ang may pakita natin. Ayun, pit-ipit pero hindi naman masyadong matagal. Sabi nga, hindi masyadong komplikado at ito yung result na nagawa natin para sa kanyang buhok. Mabilisan lang to, siguro mga 30 minutes o 35 minutes kaya-kaya nilang gumawa ng ganitong klase ng gupit. Maraming salamat mga kabarberos.